Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay mga ka-KP, marami po sa atin ang nagmomotor ho sa kalsada. At kapag nagmotor ka, definitely kailangan po ninyong magsuot ho kayo ng helmet. Pero may mga tamang kalidad at standard pagdating ho sa anong uri pong helmet ang inyo pong dapat isuot. Para malaman nyo, panoorin po natin sa ating All Points Bulletin. Isa sa pinakamabilis sa paraan ng transportasyon sa Metro Manila ang paggamit ng motorsiklo. Kaya nga nauuso na rin ngayon ang mga grab bike. Pero may paalala ang LTO. This is covered by special law. This is Republic Act 10005-4. Ito pong batas po to yung nagsasaad na lahat po ng gumagamit ng motorsiklo ay kailangan na gumamit ng helmet. At pagka may backrider, kailangan din pong gumamit yung backrider ng helmet. Paglilinaw ng Law Enforcement Service, hindi garantiya na kapag naka-helmet na ang motorista at ang kasamang backrider, hindi na sila paparahin ng mga enforcer. Ang paggamit po ng helmet, hindi lang po basta-basta. Meron po yung sinasabi nating Philippine Standard or yung International Standard, yung ICC, na kailangan the helmet manufacturer must pass through yung standard na ito at kinakabitan po ito ng mga sinyales na pumasa sa standard. Ano ang dapat gawin ng isang motorista upang hindi parahin at ma-isyuhan ng citation sa daan? Make sure na yung helmet is PS or ICC standard yung pagkagawa. Kasi po kung hindi po ito nakakapasa sa ICC standard or PS standard, uhulin pa rin po ito ng LTO kahit naka-helmet.